nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dating Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, dawit rin umano sa bentahan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. CIDG at PDEA sinadya umanong huwag isama sa raid sa Bilibid noong 2014. Senator De Lima bibigyan ng pagkakataon ng House Committee on Justice upang magpaliwanag sa usapin ng NBP drug trade. Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese national na si Yan Yishu alias Randy sinampahan na ng criminal case ng Department of Justice kaugnay ng sinalakay na Shabu Laboratory sa Santa Cruz, Manila. Babaeng negosyante na binihag ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga na sagip ng Joint Task Force Sulu. Paghahanda para sa 2016 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections itinigil na ng COMELEC. Pagpaparehistro sa 2017 polls itatakda kapag napirmahan na ang batas sa election postponement. Senate Defenders at Ombudsman Grabbusters kapwa tatangkaing makabawi sa laban sa Linggo matapos matalo sa unang laro sa UNTV Cup Season 5. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 21 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang lalaking nasugatan sa isang aksidente sa Mandaue City, Cebu, habang isang tricycle driver naman na naaksidente sa Pampanga ang binigyan rin ng paunang lunas ng grupo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sa pag-iikot ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Kutkot, Angeles City sa Pampanga, nakita ng grupo ang isang lalaking sugatan. Ayon sa biktima ng kinilalang si Edwin Yutok, pauwi na siya nang mabangga ang kanyang sinasakyan tricycle sa isang kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon si Yutok habang nayupi naman ang gilid ng kotse na nabangga nito. Nagtamo ang biktima ng gasgas sa kaliwang bahagi ng ulo, paa at pamamaga sa kaliwang binti na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng grupo. Tumanggi nang magpadala sa ospital si Yutok. Samantala, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sugatan sa bangga ng motorsiklo at nagbibisikleta sa UN Avenue, Barangay Umapad, Mandaue City, pasado 6 kagabi. Nagtamo ng mga galos sa kamay, siko at sakong ang driver ng motor na si Romel Mayor. Samantalang nagtamo naman ng sugat sa labi at mga gasgas sa tuhod at paa ang nagbibisikleta na si Luis Sumalinog. Matapos malapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team, ang dalawa ay tumanggi ng magpahatid pa sa ospital. Ayon kay Romel, nasa gitnang lane si Luis habang nagbibisikleta sa kahabaan ng UN Avenue nang bigla na lang itong kumanan kaya niya ito nabangga. Sinubukan naman niyang magpreno ngunit inabutan pa rin niya ito. Aminado naman si Luis na nakainom siya ng alak. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling idinawit ng mga gang leader sina dating Department of Justice Secretary Leila De Lima at dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Franklin Bucayo sa bentahan ng droga sa New Bilibid Prison o NBP. Masama naman ang loob ng hepe ng PNP-CIDG na si Police Director Benjamin Magalong dahil sa hindi pagkakasama sa kanila sa isinagawang raid sa Bilibid noong 2014. Ito ang balita ni Roderick Mendoza.
Humarap sa pagdinig ng Kamara ang mga gang leader sa New Bilibid Prison upang tumistigo sa pagpapatuloy ng investigasyon sa umano'y talamak na bentahan ng droga doon. Ang mga ito ay sina Noel Martinez ng Genuine Ilocano Gang, Jaime Pacho ng Batman Gang at Froilan Tristeza ng Batang City Jail, kasama ang dalawa pang high-profile inmate na sina Jojo Baligad at Hans Anton Tan. Iisa ang kanilang kwento. Tinotokahan sila ni JB Sebastian na magbenta ng droga para umano sa senatorial campaign ni dating Justice Secretary Laila de Lima. Gayunman walang makapagsabi sa kanila kung nakakarating talaga ang pera sa dating kalihim. Sa kabuuhang halagang ito, alam ko na direktang para kay Secretary Laila de Lima mismo ang 1,500,000 piso at ito'y taasang inamin ni Herbert Colanco sa akin. Idinawit din ng mga testigo si dating Bucor Director Franklin Bucayo na nila'y nangongolekta rin ng pera mula sa mga high-profile inmate. Isang Colonel Eli Umano na tauhan ni Bucayo ang nakikipag-usap sa kanila. Isang beses ay pinatawag ako ng isang Colonel Eli sa kanyang opisina sa Bucor OIC office. Sinabihan niya ako na siya daw ay inutusan ni Director Bucayo para hingan ako ng halagang 500,000 pesos. Dati namang sinabi ni de Lima na gawa-gawa lamang ang mga ebidensya sa kanya at nais lamang ng mga high-profile inmate na makaganti sa kanya. Ngunit ayon sa ilang kongresista, kapanipaniwala ang sinasabi ng mga testigo ng DOJ. Wala pang 90 days ang Duterte administration bago pa dyan si Secretary Aguirre. Hindi niya pwedeng pagsama-samahin lahat ito at ayusin yung testimony ng mga witnesses. You can do that. Masama naman ang loob ni PNP CIDG Chief Police Director Benjamin Magalong dahil sa naunsyaming operasyon ng CIDG at PDEA sa loob ng Bilibid. Ayon kay Magalong, ikinasa nila ang Copland Kronos noong 2014 matapos matuklasan na nasa loob ng Bilibid ang katransaksyon ng mga drug dealer na kanilang naaresto. Ngunit hinarang umano ito ni Bucayo at hindi na sila isinama nang magsagawa ng sariling raid sa Bilibid ang DOJ at NBI. September 2014, nagpunta po si General Bucayo at si General Villasanta, who is then the head of the PAOK. At kinausap po ako sa aking office sa CIDG at binanggit po nila na, Benji, kung pwede, huwag mong i-raid yung NBP. At sabi ko, bakit sir, hindi natin i-raid? And nakita din naman sir ang development doon sa loob. Sabi ni General Bucayo, Benji, mamamatay ako. Delikado ako dyan. Sabi niya sa akin. Dahil dito, hiniling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na magbigay ng sinumpang salaysay ang CIDG at PDEA upang magamit sa pagsasampa ng kaso. Nais naman ng mga kongresista na magpasa ng batas na magbibigay kapangyarihan sa mga pulis na magsagawa ng operasyon kahit wala ng paunang koordinasyon sa mga opisyal ng bilangguan. Ito ay upang maiwasang malinis ang mga ebidensya bago ang operasyon ng mga otoridad. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Handang bigyan ng pagkakataon ng House Committee on Justice si Senator Laila de Lima upang ipaliwanag ang isyu ng pagkakasangkot nito sa umunay kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid Prisons. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Hindi na bago sa mga congressional inquiry ang ginawang proseso ng investigasyon kahapon ng House Committee on Justice kaugnay ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang nilinaw ng chairman ng komite na si Representative Reynaldo Umali sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng kalakalan ng illegal na droga sa pambansang kulungan. Ayon kay Congressman Umali, ang ginawang direct examination ng Secretary of Justice sa isinasagawang pagdinig ay hindi na bagong gawi, taliwas sa pahayag ni Albay Representative Edsel Lagman na labag sa House Rules. Matatandaan anya na noong isinagawa ang investigasyon ng Senado sa pork barrel scam, mismong si dating DOJ Secretary Laila de Lima rin ang nag-direct examination kay Ben Hurluy. Hindi naman po pinagbabawal ng rules natin yan because Secretary Vit Aguirre is not the lawyer of the witnesses. He is the Secretary of Justice who conducted this investigation. Binigyan din rin ni Representative Umali na ang investigasyon na ito ay hindi political persecution kay Senator de Lima. Sa katunayan ay bibigyan pa rin nila ng pagkakataon si Senator de Lima na pumunta sa isinagawang investigasyon na ito ng Kamara at bibigyan siya ng pagkakataon na tanungin mismo direkta ang mga resource person.
We will give her all the opportunity to come here or even with her representative or lawyer. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Muli namang nakatanggap ang Senate Committee on Ethics and Privileges ng panibagong reklamo laban kay Senator Leila de Lima. Samantala, posible namang maimbitahan rin sa Senado ang mga testigong humarap sa hearing ng House Committee on Justice hinggil sa bentahan ng droga sa Bilibid. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Kinumpirma ni Majority Floor Leader Senator Tito Soto na nakatanggap muli ng isang reklamo ang Senate Committee on Ethics and Privileges laban kay Senator Leila de Lima. Tumanggi muna magbigay ng detalye ang senador sa nilalaman ng reklamo dahil hindi pa nabibigyan ng kopya ang mga miyembro ng komite. Pero ayon kay Soto, iba ito sa inihaing reklamo ni Attorney Abelardo de Jesus na nakabase sa mga alegasyon ni President Rodrigo Duterte sa pagiging protektor umano ng mga sindikato ng droga ng senadora. Bagaman marami anyang lumabas na impormasyon sa pagdinig ng Kamara laban kay Senator de Lima, hindi ito otomatikong tatalakayin ng Ethics Committee ng Senado. Sa ngayon, napapag-usapan na namin, pero napapag-usapan lang. Nothing official. And I doubt if we will take it up in the Committee on Ethics unless a complaint contains these revelations. Kung sakaling may maisampang reklamo, kinakailangan din anyang matukoy muna kung may jurisdiksyon ang Senado para dinggin ito. Kung may mga issue yung mga complainant against Senator de Lima while she is senator already, then it will be relevant to the Committee on Ethics. Samantala, nadismaya naman si Senator Bam Aquino sa manay paglabag ng right to privacy ni Senator Leila de Lima nang maihayag ng testigo kahapon sa public hearing ang ilan sa kanyang contact details. Very unfortunate na nailabas yung kanyang telephone number tsaka yung address niya, no. We'd like to hope that in the halls of Congress and the Senate, meron pa ring parliamentary courtesy, meron pa ring pagkiling towards someone's right to privacy. Sa kabila nito, inaasahan ng senador ang pagkakataon na makaharap din ang mga testigo upang masubukan rin ang kanilang kredibilidad. Ito'y matapos himukin ni Senator Leila de Lima sa kanyang privilege speech kahapon ang Senate Committee on Justice and Human Rights na imbestigahan din ang umanay talamak na droga sa Bilibid. I think a resolution has also been filed already here that we also tackle these cases para the senators can also have a chance to question these witnesses as well and to check the veracity of their stories. And we'll probably take it from there, no? Probably siguro doon na namin sila haharapin. Samantala, hindi naman pumasok ngayong araw si Senator de Lima. Ayon sa kanyang staff, kasulukuyan itong naghahanap ng malilipatang tirahan matapos makatanggap ng maraming banta sa buhay. Naghain naman ang kanyang opisina ng resolusyon ngayong araw upang maimbitahan ng Department of Foreign Affairs ang United Nations Rapporteur na imbestigahan ang sitwasyon ng extrajudicial killings at summary execution sa bansa. Hindi pa man nare-refer sa komite, may iba't iba ng pananaw ang mga senador tungkol dito. Hindi ako supportive. Why not? Bakit makikialam mo United Nations sa atin? Payag ba sila makikialam nan tayo sa kanila? Sa atin mas maganda yon para hindi mapulaan ang politika. Mas magandang mayroong international agency na nirerespeto at independent para magampanan yung pag-imbestiga na yan. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Binaliktad ng Department of Justice o DOJ ang nauna nitong desisyon sa isinampang reklamo ng Anti-Illegal Drugs Group laban kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese national Yan Yishu. Sinampahan na rin ng DOJ ang mga ito ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 sa Manila Regional Trial Court. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Welcome development para sa dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na nakahuli kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Yan Yishu alias Randy ang pagsasampa ng kasong kriminal na walang piyansa ng Department of Justice. Ito'y kaugnay ng paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Possession of Dangerous Drugs. Ayon kay dating AIDG Director, Police Chief Superintendent Antonio Garjola, natutuwa silang nakita na ng Department of Justice ang probable cause
sa reklamong isinampa nila kay Marcelino at Randy. So ngayon na-reverse yung decision for the filing of case, masaya kami. Kaya yung ating mga operatiba na only doing their job, regardless of whoever you are, maging active member ka ng PNP, AFP, government, as long as involved ka sa ganitong drug trade, aming trabaho yan. Sinabi rin ng dating hepe ng Legal and Investigation Division ng AIDG na si Police Chief Inspector Roque Merdihia Jr. Inaasahan naman nila na sa loob ng 1 hanggang 2 linggo ay ilalabas na ng Manila Regional Trial Court ang warrant of arrest laban sa mga ito. In a matter of time, we're just waiting for the issuance of warrant of arrest by the court. And after that, makukonsider na silang wanted. Handa naman ang lahat ng unit ng Philippine National Police na maghanap kina Marcelino at Randy sakaling mailabas na ang warrant of arrest laban sa mga ito. Matatandaang noong January 21, nahuli ng mga tauhan ng PIDEA at AIDG si Marcelino at Yan Yishu sa Celadon Townhouse sa Santa Cruz, Manila na ginawang shabu laboratory matapos makunan na mahigit sa 76 kilos ng shabu na nagkakahalaga na mahigit 380 million pesos. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Sisimula na ngayong linggo ng Quezon City Police District ang Oplan Tokhang sa mga private subdivisions sa Quezon City. Ito ang balita ni Grace Casin. Papasukin na ng Quezon City Police District o QCPD ang nasa 500 private subdivision at village sa buong Quezon City para doon naman isagawa ang Oplan Tokhang. Ayon kay QCPD Director Police Senior Superintendent Guillermo Eleazar, kadalasang ginagawang taguan ng mga drug lord ang mga private subdivision dahil hindi ito basta-basta napapasok ng mga pulis. Kinumpirma ni Eleazar na base sa drug list na hawak nila, marami dito ang nakatira sa mga private subdivision. Alam po naman natin na meron din mga drug users dyan sa loob ng subdivision. Sa mga gated subdivisions, discreet gumamit siya mga yan. And hindi naman sila nagbibigay ng informasyon. Hindi naman puwersahan ang gagawing pagkatok ng QCPD sa mga bahay sa loob ng subdivision. Before pupunta doon, may listahan po tayo and galing po yun sa mga ating mga barangay anti-drug abuse council. Ngayon kung hindi po sila tatalima sa ating pakiusap, then itong mga nasa listahan nito, magsasagawa po tayo ng intelligence and case build-up operation for their neutralization. Ibig sabihin, aarestuhin na po natin yun. Samantala, naniniwala ang QCPD na 70% sa mga krimeng nangyayari sa lungsod ay dahil sa droga at dahil umabot na sa nasa 8,000 ang voluntaryong sumuko sa QCPD at nasa mahigit 1,000 naman ang kanilang naaresto, malaki ang ibinaba ng crime rate sa lungsod. Sa kanilang datos, sa mahigit 300 kaso ng murder, homicide, robbery, theft, carnapping at motor napping noong first quarter ng 2014, bumaba na ito sa 124 ngayong first quarter ng 2016. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Babaeng negosyante na binihag ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga na sagip ng Joint Task Force Sulu. Paghahanda para sa 2016 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections itinigil na ng COMELEC. Pagpaparehistro sa 2017 polls itatakda kapag napirmahan na ang batas sa election postponement. Inilabas ng COMELEC en banc ang resolusyon number 10164 na naglalayong suspindihin ang lahat ng preparasyon at pagbili ng election paraphernalia. Ito ay habang hinihintay na maisabatas ang panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. At upang bigay sa atin ang detalye ng ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Aiko Miguel. Aiko? Magandang hapon, Attorney Reg. Kahapon nga ay naglabas na ng kopya
ang COMELEC ANBank ng Resolution number 10164 upang itigil muna ang operasyon ng pag-imprenta, public bidding at pagbili o procurement ng election paraphernalia kaugnay ng pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Hinihintay na lang ng COMELEC na malagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang House Bill 3504 bilang batas bago sila magpatuloy sa paghahanda para sa halalan sa Oktubre sa susunod na taon. Ito ang naging pahayag o naipasa naman sa third at final reading ang bersyon ng panukalang batas ng Kongreso at Senado noong September 13. Ito ang naging pahayag ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Yung batas mukhang may papasa na dahil ito ay nakaabot na ng third reading sa ating Kamara at sa ating Senado, kung kaya't minarapat namin muning isuspende yung ating paghahanda kasi ayaw natin mangyari ay gumastos, no, na hindi naman magagamit. Attorney Reg, tinatayang nasa 200 million pesos mula sa 6 billion pesos budget allocation para sa 2016 elections ang nagugol na ng COMELEC para sa paghahanda ng eleksyon gaya ng pag-imprenta ng mga balota. At may mahigit ng 400,000 na rin na naimprentang balota para sa Agusan del Norte at Agusan del Sur. Ito muli ang naging pahayag ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Kasi mahirap mag-imprenta ng balota tapos kailangan mo i-imbak yan eh. So merong issue of warehouse costs, meron din issue of security risks, no? Kung kaya dapat iniimprenta lang yung balota pagka malapit na yung halalan. Attorney Reg, maglalabas pa ng panibagong timeline o schedule ang COMELEC kapag naisabatas na nga itong panukalang batas sa pagpapaliban sa barangay at SK elections ngayong taon upang matuloy naman yung mangyayari namang registration ng voters para sa 2017 elections. Ito uli ang naging pahayag ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Binibigyan din natin yung registration, panibagong registration process para mabigyan ng pagkakataon ang ating mga botante na hindi pa nakakapagrehistro o kaya ay na-delete na sila dahil hindi sila bumoto sa nakaraan dalawang halalan. Attorney Reg, bagaman may tatlong opsyon ang Pangulong Duterte sa panukalang batas na pagpapaliban nga ng barangay at SK elections na dapat ay nakatakda nga nitong darating na buwan na Oktubre, kumpiyansa naman ng COMELEC na lalagdaan na ng Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon upang ito ay maging batas. At ayon naman sa COMELEC Chairman Andres Bautista ay may sapat naman na oras at pondo kapag natuloy naman yung October 2017 elections. Okay, Aiko, kapag hindi sakaling matuloy itong pagpirma o kaya naman matuloy yung pagpirma pero ma-question sa Supreme Court ang batas na ito, no? At mag-issue ang Supreme Court ng status quo ante order, ano yung pwedeng gawin pa ng COMELEC para matuloy yung October na barangay at sangguniang kabataan elections? Kaya pa ba? Kasi sabi mo sa last, no, kaya pa. Pero ano pa ba yung mga hindi pa nila nagagawa doon sa mga preparasyon na para kayanin yung October elections? Ito nga sa naging paglabas or pag-issue ng COMELEC ANBank ng resolution, Attorney Reg, ng suspension para sa preparation. Ang stand naman ng COMELEC dito ay neutral daw. Whether the President will sign it into law or ito naman ay ma-veto o hindi naman maging batas, ay ready daw ang COMELEC sa anumang magiging desisyon naman ng Supreme Court. Is this going beyond na in anticipation of this law being signed by the President? Hindi ba parang pinapangunahan na ng COMELEC by issuing this resolution na talagang yun na yung mangyayari? Ang stand naman dyan ni COMELEC Chairman Andres Bautista, hindi naman daw nila pinangungunahan ang desisyon ng Pangulo. Pero para hindi din masayang yung budget, while it is postponed, ay itinigil na muna o naglabas muna sila ng suspension order para sa preparation nitong mangyayaring election. You spoke about the budget. Anong mangyayari doon sa hindi na magagastos na budget para dito sa barangay at sangguniang kabataan election? Pwede pa bang gamitin yun ng COMELEC o hindi na? Yun nga yung isang nilinaw kanina ni COMELEC Chairman Andres Bautista, Attorney Reg, na meron kasing allocated na 6 billion pesos for 2016 barangay and SK elections. And out of 6 billion pesos, nagamit na nila yung 200 million pesos. So, ang sabi ni COMELEC Chairman ay meron pang enough funds na magagamit para sa susunod na eleksyon. And that is enough naman na habang nag-iintay sila na maging law yung panukalang batas, ay pwedeng i-safe keep ng COMELEC yun para sa susunod na eleksyon.
Maraming salamat Aiko Miguel para sa ulat na yan. Sa ibang balita, sumasailalim pa rin sa pagsusuri ng Human Rights Victims Claims Board ang mahigit sa 75,000 aplikante na gustong makakuha ng benepisyo at kilalanin bilang biktima sa paglabag ng karapatang pantao ng rehimeng Marcos. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa mahigit 17,000 pa lamang sa mga aplikante sa Human Rights Victims Claims Board ang naisailalim na sa assessment at ang ilan sa mga ito ang hindi pumasa sa kanilang pamantayan. Sa paliwanag ni Chairperson Lina Sarmiento, ang ilan anya sa mga claimant ay hindi pasok sa petsang itinakda ng batas. Upang makasama sa magagarantiyahan ng claim, dapat anyang mula September 21, 1972 hanggang February 25, 1986 o panahon ng martial law nangyari ang insidente ng paglabag sa karapatang pantao. Kung isa lang ang istorya na tanggap namin at ito istorya lamang ng claimant, self-serving yun. Kahit naman saan ka pumunta, kahit sino pala pwedeng gumawa ng istorya. So, importante may nagko-corroborate ng istorya. Ang bawat maaprobahang aplikante ay bibigyan ng kaukulang puntos depende sa grado ng pinsalang tinamo sa paglabag sa karapatang pantao. Dito ibabase kung magkano ang halagang matatanggap ng bawat biktima. 10 bilyong piso ang inilaang pondo rito ng pamahalaan na nagmula naman sa perang isinauli ng Swiss Bank sa gobyerno ng Pilipinas. Samantala, hindi kasama sa nag-file ng application ang pamilya ng pinaslang na si Ninoy Aquino, subalit kung ibabatay sa pamantayan ng Claims Board, maaari nitong kilalanin ang mga kwalipikadong insidente ng human rights violation sa ilalim ng rehimeng Marcos. Sangayon sa batas ay kahit hindi nag-file yung isang biktima, kung sa tingin ng board ay dapat siyang kilalanin, ay kikilalanin siya. Sa May 12, 2018, matatapos ang termino ng Claims Board, kaya dapat natapos na rin nila ang lahat ng mandato sa kanila ng batas bago ang nasabing petsa. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasa gitna ng Joint Task Force Sulu ang negosyanteng babae na dinukot ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga nitong Lunes. Ito ang balita ni Brian De Paz. Ang 60 taong gulang na si Martina Lin Yi ay residente ng Siraway, Zamboanga del Norte at may-ari ng isang gasolinahan doon. Nitong Lunes ng hapon sa ulat ng Western Mindanao Command, inulat na dinukot ito ng 6 na armadong lalaki na pawang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Mula sa Zamboanga City ay dinala ito sa Sulu. Ayon sa Joint Task Force Sulu, dahil sa pinaigting na strike at rescue operation ng 35th Infantry Battalion ay nasagip si Ginang Yi sa pier ng Tanjung Barangay Kahatian sa Indanan, Sulu. Nakita umano ng ASG member na kulang ang kanilang bilang laban sa tropa ng militar kaya agad tumakas ang mga ito. Ayon kay Brigadier General Arnel de la Vega, ang commander ng JTF Sulu, ang tagumpay na ito ay bunga ng pagtutulungan ng lahat ng ahensya at mga residente. Umaasa sila na ganito rin ang gagawin upang tuluyang masagip ang lahat ng nalalabi pang hostage ng ASG. Sumailalim na sa medical check-up sa Camp Bautista Station Hospital si Ginang Yi at binigyan ng pagkain. Ayon naman kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, ang paglaya ng mga bihag ng ASG ay bunsod na rin ng pinatinding focused military operation at pagpapatupad ng no ransom, no negotiation policy sa teroristang grupo. The armed forces continues to abide by government's no ransom, no negotiation policy, and that is exactly what we have been encouraging everybody to do. Ayon kay General Padilla, hindi dapat konsintihin ang mga bandidong grupo sa pamamagitan ng pagbabayad ng ransom at gamitin ang pera upang impluwensyahan ang mga mamamayan sa Sulu. Upang mawakasan na ang ginagawang karumal-dumal na krimen ng mga grupong ito. Kasi mientras nagbabayad po tayo dito, alam naman po natin na ito ay ginagamit nila upang bilhin ang loyalty ng mga nakatira sa mga kanayunan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Target naman ng Eastern Mindanao Command na palakasin pa ang puwersa ng Task Force Davao bilang paghahanda sa banta ng terorismo, hindi lang sa Davao City kundi maging sa mga kalapit na bayan. Ito ang balita ni Victor Cosare.
2003 nabuo ang Task Force Davao bilang isang anti-terrorism at counter-terrorism unit ng AFP sa Davao City matapos ang nangyaring pambobomba sa airport ng lungsod na nasundan pa ng pagsabog sa Sasa Wharf. Subalit balak ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines na palakasin pa ang Task Force Davao sa pamamagitan ng pagbuo ng isang joint task force. Magiging bahagi nito ang Philippine Air Force at Philippine Navy at hindi lang Davao City ang kanilang babantayan kundi pati ang mga kalapit na bayan ng lungsod. Yung Joint Task Force, mag-i-expand din ang kanyang area kasi yung peripheries ng Davao City, kasi as I said, yung threat sa Davao is not only within Davao but coming outside Davao. Bukod sa Joint Task Force, kasalukuyan ding binubuo ng EastMincom ang isang interagency task force na nakatutok sa terorismo. Partikular na magiging trabaho ng task force na ito ang consolidation ng mga intelligence information kaugnay sa banta ng terorismo kagaya sa Davao City. This is more of the information consolidation para magkaroon siya ng magandang situational awareness. Ito ang gagamitin ng ating mga security forces just like the Task Force Davao, the police, at kung yung makikreate na natin yung Joint Task Force. Target mabuo ang Interagency Task Force Terrorism sa lalong madaling panahon, lalo't ang Davao City ay maituturing sa ngayon na alternate seat of government at madalas ding naririto ang Pangulo. Mapapabilang sa naturang task force ang mga ahensya ng pamahalaan na may law enforcement functions. Nakita ang pangangailangan sa naturang task force matapos ang nangyaring pambobomba sa night market sa Davao City noong September 2 kung saan 15 tao ang nasawi. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Hindi kumbensido si National Security Advisor at retired General Hermogenes Esperon na mapipigilan ng pamahalaan ng vigilante killings sa 6 na buwang extension ng anti-illegal drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Dahil sa lawak at tindi ng suliranin ng bansa sa iligal na droga, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan na kinakailangan pa niya ng karagdagang 6 na buwan para sa kanyang anti-illegal drugs campaign. Ito ay dahil mismong kalaban ng pamahalaan ay ilang nakaluklok sa pwesto. So that's how bad things are right now. But just give me a little extension maybe of another 6 months. Then I was nobody ever. I didn't have that idea that there was hundreds of thousands of people already in the drug business, and what makes it worse is that they are operated now by people in government, especially those elected positions. So it will be government versus government. Kaalinsabay ng pahayag nito ay nangangamba ang mga kritiko ni Pangulong Duterte sa patuloy na pagtaas ng bilang ng vigilante killings. Ayon kay National Security Advisor at retired General Hermogenes Esperon na pinalalawig na ng mga government security agencies ang internal affairs nito upang imbestigahan ang mga pamamaslang ng mga naturang vigilante. We have been strengthening our internal affairs system sa Philippine National Police. At kasama rin din natin ang ibang agencies dyan so that we can observe the proper enforcement of laws para mabawasan ito. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na gumagawa ng paraan ang pamahalaan upang pigilan ang pagtaas ng bilang ng vigilante killings. Subalit aminado itong hindi kayang pigilan ng pamahalaan ang ginagawang pananambang ng mga kriminal sa kanilang mga kasamahan. Hindi natin kasi mapigilan yung iba na may mga network dyan para pagtakpan nila yung mga nagawa nila. Inuubos nila yung galamay nila . We get blamed for that. But on the other hand, kung mag-ubusan sila, hindi naman natin i-encourage yun dahil ayaw nga natin . Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa ay hahatid sa atin ni Victor Cosare live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor.
Maayong gabi, Angela o Gania ang mga balitang Promdi. Nanawagan ang mga estudyante sa Baguio City nga maiduso na ang Magna Carta for Students nga magahatag og proteksyon sa katungod sa mga estudyante sa tanang dapit sa nasod. Kini mao ang balita ni Grace Doctolero. Indawat dagiti agad-adal manipod na dumaduma a pagadalan ken Universidad iti Baguio City. Tipan nakapasatiga kat House Bill 658. Wenno Magna Carta of Students ijay Kongreso. Itong batas na ito sana ang makakatulong sa atin doon sa marami pang mga issues na binabanggit na mga kasama kong mga estudyante ngayon, kagaya halimbawa ng access to facilities, ng ating democratic rights, ng ating right to organization. Sumurok 70 a pangulwen dagiti agad-adal iti high school ken kolehiyo tinagtatarepnong iti naywayat a dialogo. Sumagmamano kadagiti na pagsasaritaan nga issue ket kas kumati freedom of expression, Wi-Fi and facility improvement ken titinawon a panagnato ti matrikula. Paano pa magkakaroon ng lakas ng loob ang isang estudyante kung ang eskwelahan mismo pinipigilan siyang magsalita laban dito? Kasi in a way, yung ginagawa naman ng estudyante yun ay para maitama kung ano ang mali ng eskwelahan. Paramet kani House Committee on Basic Education and Culture Vice Chairperson Representative Mark Go. Tingtingi-tingan dano niya ti maitulong da kadagiti araraw dagiti agad-adal. At yung mga iba rito, titingnan natin kung paano natin maisa batas yung mga suggestions sila tungkol sa iba't ibang issues na kanilang nabanggit. Sumagmamano kadagiti nakalanad iti Magna Carta of Students. Dagiti karbingan dagiti agad-adal nga agbalin a kemeg ti Board of Directors. Ti aming eskwelahan pang pribado man wenno pang publiko. Daytoy ket tapno mamayan dagiti agad-adal wenno estudyante no adda panagnato ti matrikulasyon iti pagadalan da ken no maiparbeng a maaramid daytoy. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Mas dali na ang pagkuha og business permit sa Negros Occidental human matukod ang negosyo center sa DTI sa maong probinsya. Kini mao ang balita ni Lalaine Moreno. Hindi na mabudlayan ang mga negosyante sa Negros Occidental sa pagkuha kag sa pag-renew sa ila business permit. Suno sa Department of Trade and Industry, ginasugda na ang pagpatindog sa mga business process kag licensing office sa 15 ka mga negosyo center sa probinsya. Bangod sini kung nagligad, nagalabot sa 3 hasta 5 kaadlaw ang pagkuha sang permit, subong mahimo na ini makuha sa sulod sang 1 tub-tub 2 kaadlaw. Pero itong mga maliliit yun ang talaga ang nangangailangan ng tulong. They don't even know how to price their products. Dito sa Negosyo Center, they can have that service. We're bringing the services initially of DTI to the different local government or municipalities and cities. Magadugang man sa mga tinawo kag pasilidad ang DTI, agud mas mapadasig ang pag-release sa business permit. Target sang ahensya nga magabutang sang negosyo center sa kada munisipalidad kag banwa sa probinsya. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Uyon ang usa ka Muslim nga konsehal sa Davao City sa ginapatuman nga balaod sa dakbayan, kundiin sa higayon nga adunay inspeksyon sa mga pampublikong dapit, kinahanglan nga ipakita sa mga babaeng Muslim ang ilang naong kung sila nagsulob og burka. Kini mao ang balita ni Janice Inhente. Miuyong si Davao City Councilor Halila Sudagar sa gihanyag nga security measures nga i-inspeksyon ang mga kababainhang Muslim nga dunay suloob nga burka og nikab sa mga pampubliko nga lugar. For the purpose of achieving lasting peace for both Muslims and non-Muslims alike, I humbly suggest that we cooperate with the authorities. For those who wear niqab or burqa, let us submit ourselves for appropriate inspection and remove the face cover if necessary under the given circumstance. Gisumite ang maong pulisiya sa security officials ngadto kang Davao City Mayor Sara Duterte Carpio human nahitabo ang pagpamomba sa Rojas Night Market ni adtong Setyembre 2. Nasairan nga una ng gitinguhan ni Mayor Sara ang kooperasyon ilabi na sa mga kababainhang Muslim. Sumala pa kay Davao City Police Senior Superintendent Michael John Dubria, mga babae nga pulis ang ilang itagana nga magpatuman sa maong balaod ug magahinusabog kwarto sa mga checkpoints kung diin pagabuhato ng pag-inspeksyon. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City.
Ug kana ang kinatibukan sa mga balitang prom di karong gabi. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa studio Angela. Daghang salamat Victor Cosare mula sa Davao City. Dalawang 2,474 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Metropolitan Manila Development Authority gagamit na rin ng drone sa pagmamonitor ng sitwasyon ng trapiko at baha sa Metro Manila. Senate Defenders at Ombudsman Grabbusters kapwa tatangkaing makabawi sa laban sa Linggo matapos matalo sa unang laro sa UNTV Cup Season 5. Isang bagyo sa dagat Pasipiko ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba ang ini-expect natin sa bagyong ito? Magandang gabi, Aton Reggie at sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay nasa mahigit sa 2,000 kilometro pa yung distansya itong bagyo sa labas ng Philippine Air Responsibility. Nasa silangan yan ng Mindanao. At ayon sa Pag-asa, by Saturday ng gabi or Linggo ng umaga, posibleng ito ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. At ang pinakikitang track base sa mga international models ay maaaring tahakin pa rin ito pupunta dyan sa may extreme northern Luzon o yung northern Luzon area. Sige Ray, bigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na southwest monsoon o habagat nakaka-apekto pa rin po sa may area ng Palawan at yung kalurang bahagi po ng Visayas. Sa forecast naman po ng Pag-asa, ang buong Luzon ay makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga puan. Samantalang sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot naman sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Tuigaraw. Sa Baguio po, 16 to 24 at sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Yung meron naman po ng Eastern Visayas, yung Samar at Leyte area, ay makulimlim din po ang lagay ng panahon. May mga ulap po nakita dyan ng Pag-asa na magdudulot ng light to moderate rains. Samantalang Cebu, buong Central Visayas din yung Panay at Negros Island ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, 30 sa Metro Cebu at gayon din po sa may area ng Tacloban City. Ang Mindanao naman po, makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na yung area po ng Caraga Region and then yung Zamboanga Peninsula. Sa area po ng Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius, hindi sa Metro Davao and sa may area po ng Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. Ating naman pong sunset, 5:53 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na numalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin naman natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Cubao, ito ang balita ni Mon Ocson live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. Medyo maluwag ngayon ang traffic dito sa may area ng southbound ng EDSA Aurora. Pero tingnan natin ang sitwasyon ng traffic naman dun sa mga uuwi. Galing po ng Pasay papunta naman dito sa Quezon City.
Yung po mga manggagaling ng Pasay at ng Makati, ito pong area ng EDSA Cubao Aurora ay moderate traffic po tayo ngayon. Magsimula po dyan sa may Santolan, Cubao, medyo makakaranas po tayo ng kaunting pagbagal lamang hanggang kayo'y makarating po dito sa may area ng Farmers, northbound lane, papunta po rito sa may area naman ito, malapit sa mga bus station dyan sa Cubao, at hanggang makarating po kayo sa may tapat ng Mega Q-Mart, ay medyo banayad po ang flow ng traffic. Diyan po naman sa may area going po ng Quezon Ave, partikular itong flyover ng Nepak ng Kamuning, ay maluwag na po ang magiging daloy ng sasakyan pa northbound hanggang kayo ay makarating po sa may area ng North Avenue. Subalit, ito pong Muñoz area ay medyo mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Sa mga papunta naman po ng South, magmula po dyan sa may Muñoz, medyo may counting delay po dyan sa may area tapat ng Muñoz Market. At ito pong service road sa may Quezon Ave, EDSA Quezon Ave. Pero ito pong flyover ng EDSA Quezon Avenue ay walang magiging problema. Tuloy-tuloy po, light traffic po tayo hanggang makarating po kayo ng Kamuning flyover. At dito po sa ngayon, sa nakikita nyo, ito pong mga sasakyan na papunta po dito sa may area ng Makati ay wala po magiging problema magmula po rito sa may Cubao area. Puntahan po natin ang ilang mga live points natin sa buong Metro Manila. Silipin po natin ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may Shaw Boulevard, partikular sa may Acacia Lane sa may Mandaluyong. Yung po mga papunta po ng Kalentong sa oras na ito dyan sa may Shaw Boulevard, wala pong mararanasang problema, light traffic po tayo sa area na yan. At yung mga papalabas naman po ng EDSA dyan sa may crossing, light traffic din po dyan sa may area ng Shaw Boulevard. Punta naman po tayo ng Sucat Road sa may Parañaque City. Sa mga papunta po ng Sucat Highway, sa oras pong ito ay moderate traffic po sa may area na yan. Habang doon naman po sa papunta po ng airport, partikular doon po sa may NAIA Terminal 1, makakaranas po ng kaunting pagbagal sa daloy ng mga sakyan dyan po sa area ng Sucat Road, Parañaque City. Punta naman tayo ng Baclaran Ross Boulevard. Sa mga papunta po ng Maynila, lahat po na nanggagaling po ng Baclaran, light traffic po ang Ross Boulevard, Baclaran area. At yung papunta naman po ng Cavite na dadaan ng Coastal Road, light traffic din po dyan sa may area magmula po ng Baclaran, Ross Boulevard. Punta tayo sa isa sa mga traffic na area po sa EDSA, ang EDSA Guadalupe. Sa mga papauwi po ng QC, yung pong manggagaling po ng Ayala at ng Buendia, mula po dyan sa may area na yan, papunta po ng Shaw Boulevard, heavy traffic po tayo sa oras na ito dyan sa lugar na yan, habang yung mga pabalik naman po ng South area, particular papunta ng Makati at ng Pasay, light traffic naman po from Orense going to Ayala, dyan po sa may Makati City. At bago kami magpaalam, good news po para sa lahat ng mga motorista, mga kababayan po natin na bibiyahe po ng airport simula po bukas. Kasi mamaya pong hating gabi, ito pong NAIA Expressway Phase 1. Yung magmula po ng Macapagal Boulevard, papunta po ng NAIA Terminal 1 at Terminal 2. Mula po 12:01 a.m. mamaya ay libre po ang inyong toll. Toll-free po ang buong NAIA Expressway Phase 1. Yan po yung Macapagal Boulevard. Papunta po ng NAIA Terminal 1 at Terminal 2. Libre po, walang babayaran sa loob po ng isang buwan. So sa lahat po na pupunta po ng airport, Terminal 1 at Terminal 2, na manggagaling po ng Macapagal Boulevard, wala po kayong po problemahin sa isang buwan kung kayo po ay dadaan. Mas mabilis pong bumiyahe dyan, dumaan po kayo dyan, kesa maibig po ng traffic sa ilalim. Yan po yung NAIA Road dyan po sa Pasay. Yan po ang ating traffic update. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nagulat mula sa EDSA Cubao, Quezon City. Bukod sa closed-circuit television o CCTV camera monitors, uumpisahan na rin ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang paggamit ng drone technology upang i-monitor ang lagay ng trapiko at mga pagbaha sa Metro Manila. Nagbabalik si Monokson. Malaki ang magagawa ng makabagong teknolohiya upang mas mabilis na makarating sa mga tao ang tulong mula sa pamahalaan. Ayon kay MMDA OIC Chairman Tim Orbos, makatutulong ang drone technology upang magkaroon ng mas malawak na view ang MMDA sa lagay ng traffic sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa pamamagitan nito ay mas mabilis na maayos ang mga traffic congested area lalo na sa kahabaan ng EDSA. Nakikita rin ni Orbos na mas malaki ang maitutulong nito sa pag-alam sa lawak ng pinsalang dulot ng mga pagbaha at mga kalamidad. Plano ng MMDA na umupa muna ng 2 drone dahil ayon kay Orbos ito ang pinakamura at praktikal na gawin sa ngayon. Imagine how much
money you can save with a drone that can go around and see where your stereos go. We don't even have the clear and accurate mapping of our stereos. So, Madalas na nakakatulong ng MMDA ang UNTV kapag nangangailangan ng ahensya ng mga drone, gaya ng nakalipas na 2 metro-wide shake drill. Nanawagan rin ng MMDA sa mga pribadong sektor na magbigay ng kanilang mga suhestyon upang matugunan ng problema sa traffic at baha. we're looking at new technologies as well from the private sector, hopefully to help us come out with unique solutions to traffic. It's not only traffic management, but we're looking also at areas like flood control, solid waste. No? Nakatakda namang bumuo ang MMDA ng isang grupo na tatanggap lamang ng mga suhestyon at panukala mula sa pribadong sektor. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica, and here are the stories around the globe. Tensions flared up in Charlotte, North Carolina after police fatally shot a 43-year-old black man. Police said the man was armed with a gun when officers approached him in the parking lot of an apartment complex. Hundreds of people gathered near the shooting scene to protest the death of Keith Lamont Scott, with some throwing water bottles and wielding large sticks as they face off against police in riot gears. In a statement, Charlotte Mecklenburg Police said Officer Brentley Vinson fired his weapon and struck Scott, who the police say posed an imminent deadly threat to the officers. Vinson, who joined the Charlotte Police Force in July 2014, is also black and has been placed on paid administrative leave after the incident. The White House says that the bombings in New York and New Jersey appear to be an act of terrorism. Sonny Cost reports. The White House said on Tuesday it appeared that bombing attack in New York and New Jersey on the weekend were an act of terrorism. It does appear that this was an act of terrorism, and that's why the investigation is being conducted the way that it is. Ensure we understand exactly as much as we can about what may have been motivating him. That's part of an investigation that will keep the country safe. It also is an opportunity for us to learn some lessons. Federal prosecutors on Tuesday charged the Afghan-born men arrested after weekend bombings in New York and New Jersey with 4 counts including use of weapons of mass destruction and bombing a place of public use. The charges were laid out in a federal complaint that said a handwritten journal was found on the suspect Ahmad Khan Rahami that praised Osama bin Laden, the mastermind of September 11, 2001 attacks, and accused the U.S. government of slaughtering Islamic fighters in Afghanistan, Iraq, Syria, and Palestine. Rahami, 28, was suspected in the weekend bombing, including a blast on Saturday night in New York City's Chelsea neighborhood that wounded 29 people and another one on New Jersey shore that injured no one earlier that day. Sonicus, UNTV News and Rescue, New York. Samsung Electronics begins replacing Galaxy Note 7S in South Korea after announcing a recall due to faulty batteries causing the phones to set alight. Eric Ferrer has the news. Samsung Electronics started replacing Galaxy Note 7S in South Korea on Monday after it announced a recall of the smartphones due to faulty batteries that caused phones to set on fire. The recall is unprecedented in scale for the world's top smartphone maker, which prides itself on its manufacturing prowess. 새로운 상품 나와서 구매를 했는데 또 갑자기 이런 좀 불미스러운 일이 생겨서 굉장히 좀 당혹스러웠어요. 근데 또 삼성 측에서 이렇게 전면적으로 이렇게 또 교환을 해준다고 하니까 한편으로는 또 마음이 놓여서 처음 스마트폰 이제 갤럭시 노트 7으로 이제 사용하게 됐는데 이런 폭발 사건이 나서 좀 당황스럽지만은 그래서 삼성이 이제 초기 대응을 아주 확실하게 해서 아마 어떤 경제적으로는 좀 손실이 있겠지만은 어떤 이런 차후에 이런 건 충분히 만회가 가능할 것 같고요. Samsung said it has sold 2.5 million phones equipped with the suspect batteries. A Samsung spokeswoman told Reuters the schedule for restarting sales for the device elsewhere, including the United States, will depend on the circumstances for the individual markets.
The firm has said new sales in Australia will resume in early October. Samsung is pushing to salvage sales during the busy shopping season in key markets in the fourth quarter. Though the initial recall announcement was well received, analysts says Samsung's brand image has been tarnished as aviation authorities and airlines began issuing bans or advisories against using or charging the Note 7 on planes. Eric Ferrer, UNTV News and Rescue, South Korea. And those are the stories from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Tatangkain ng Senate Defenders at Ombudsman Graft Busters na makabawi sa pagkatalong naranasan noong nakaraang linggo sa pagpapatuloy ng mga aksyon sa UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. UNTV Cup Season 5, Villanueva. Luanzon on Zagala. Zagala attacks using the screen. Isa na namang kapanapanabik na sagupaan na matutunghayan ng ating mga kasambahay sa Game 1 ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Maghaharap ang Senate Defenders at Ombudsman Graft Busters alas 2 ng hapon sa University of Makati Gymnasium. Kapwa uhawang dalawang koponan na manalo matapos matalo sa kanilang unang salang sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Tinalo ng defending champion AFP Cavaliers ang Senate Defenders sa opening game ng UNTV Cup Season 5 sa MOA Arena sa Pasay City noong August 29 sa score na 85-71. Kinapos naman ng Ombudsman Graft Busters sa kanilang mahigpit at dikitang bakbakan kontra Malacanang Kamao noong September 11 sa score na 82-70. Ito'y matapos na ma-injury ang kanilang 6'5 center na si MC Caceres at napilitang ilabas sa last 4 minutes ng ball game kung saan nagsimula naman ang 17-0 run ng Malacanang upang itala ang kanilang unang panalo. Samantala, tiniyak naman ng Ombudsman na makapaglalaro na ang kanilang sentro sa susunod na laban. Hindi naman siya pulled muscle nag-cramps lang siya hanggang groin So yun lang, medyo makakabalik. Magtitiis lang kami ng konti sa pagod para masustain namin hanggang end of the game. Desidido rin ng Graft Busters na maitala ang kanilang unang panalo sa UNTV Cup. Matatanda ang nabigong maipanalo ng Graft Busters ang lahat nilang laban sa torneo sa una nilang salang sa UNTV Cup noong Season 4. Lalaban kami, bibigay kami ng magandang laban yan at pangako hindi masisiro to. Pangungunahan ng Ombudsman ni na former PBA players Manuel Caceres, Rizal Castro at former 2001 RP Men's Basketball Team player Ronnie Zagala. Samantalang mga dating professional basketball players na sina Marlon Ligaspe at Samuel Marata ang makakatulong ng Senate Defenders na pinangungunahan naman ng kanilang captain balls na sina Senator Sonny Angara at Joel Villanueva. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Stroke patients ang sumailalim sa gamutan at rehabilitasyon sa tulong ng serbisyong kasambahay ng UNCV at Medical Center Manila. Ito ang balita ni June Soria. Si Mang Chris, 40 anyos, ay mag-isa na lamang sa buhay. Namamasukan siya bilang driver sa isang water station, ngunit matapos may stroke ay nawala na siya ng kapasidad na may taguyod ang sarili. Si Aling Melissa naman, 47 anyos, at isa ring stroke patient ay natagpo ang natutulog sa gilid ng kulungan ng baboy. Silang dalawa ay kapwa kinukupkup ngayon sa bahay ampunan ng Kamanggagawa Foundation Incorporated sa Laguna. Sa tulong ng UNTV Action Center at programang Serbisyong Kasangbahay, nailapit si Mang Chris at Aling Melissa sa isa sa ating mga partner in public service, ang Medical Center Manila, upang ma-assess ang kanilang kondisyon. Ay nagkaroon ng stroke noong 2012. Chris has what we call a spastic weakness of the left extremities. Yung stroke niya, nasira yung part ng pag-control ng movement ng left side ng body. So, si Aling Melissa, nagkaroon ng weakness ng right side ng kanyang katawan. Kung ito ay stroke, ang stroke ay nasa kaliwang bahagi ng utak, kaya ang apektado ay ang kanang bahagi ng katawan.
Sa tulong ng Manila Med's Radiology and Imaging Department, sumailalim si Chris at Melissa sa magnetic resonance imaging o MRI upang higit na masuri at mapag-aralan ang brain damage na dulot ng stroke at mabigyan ang mga ito ng tamang management. Matapos ang process of evaluation, binigyan naman sila ng post-stroke rehab recommendation. Kay Chris, just to improve the function of the left hand, improve lang natin ang function. Kaya gagamitan natin siya ng restorator, gamitan natin siya ng mga activities or exercises para magalaw niya yung kanyang left extremity. Lubos naman ang pasalamat nila Chris at Melissa sa tulong na ipinagkaloob sa kanila ng UNTV, katuwang ang mga partners in public service nito. Nagpapasalamat po ako sa UNTV, kay Kuya Daniel Rason, sa Manila Med, at kay Dr. Mansano. Maraming salamat po. Nagpasalamat ako sa nakatulong sa akin. Masaya ako. Dagan salamat. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Bibigyan ng pagkilala ang business elites na may malaking kontribusyon sa business community sa bansa sa darating na buwan ng Oktubre. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nagtipon noong nakaraang linggo sa Pasay City ang mga tinaguriang business elites sa bansa. Ito ay upang mas magkakilala pa ang nominees para sa Asia CEO Awards Night na gaganapin sa Oktubre sa Manila Marriott Hotel. Si Mr. Richard Mills na chairman at founder ng Asia CEO Awards ay mahigit 10 taon nang nakatira sa bansa at nais tumulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Taon-taon ay may Asia CEO Awards upang bigyang parangal ang mga natatanging negosyante sa Pilipinas. He has to be really impressive and doing things that are really making a big contribution to Philippines, hiring Filipinos, building world-class organizations. Ang awards night ang itinuturing na pinakamalaking business award sa Pilipinas at isa sa pinakamalaking business event sa Southeast Asia. The grandest business awards event in the nation, meant to highlight the great things that Filipinos are doing, both in Philippines and throughout the world. Nais ng Canadian businessman na makatulong sa mga negosyante, lalo na't nakikita niya ang sipag at dedikasyon ng mga Pilipino sa larangan ng pagpapaunlad ng ekonomiya. Samantala, kasabay ng pagtitipon ng mga business elite ang Wish Bus interview ni guest DJ Robin Rivera kay Mr. Richard Mills upang ilatag ang ilan pang plano nito sa kanyang pananatili sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad na buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.